umpisahan na po muna ito, no? Alam niyo po, ang Pilipinas nagpapalakas po ng depensa, mga kababayan, at nagpapalakas ng ating mga kagamitang panghimpapawid kahit po sa pandagat, mga bossing, upang sa ganon, kapag may mga kalamidad, talaga namang ready tayo. Eto po, mga boss chief, amo sir, unti-unti na pong nagdadatingan yung mga helicopter, no? Balita ko 32 itong helicopter na ito, mga kababayan. Kaya sumasaludo ang mamamayang Pilipino kay Pangulo no? Dito sa gobyernong ito. Pakinggan muna natin ito, mga boss chief, amo sir, bago tayo dumako kay Harry Roque, bago tayo dumako kay Bato at kay Binoy. Pakinggan nyo po, mga bossing. Magandang balita ito. Sir, wide range of missions ang Black Hawk helicopters natin. No? Gamit na gamit siya. First is for internal security operations. 5 bagong S-70i Black Hawk mula sa Polish aircraft manufacturer na PZL Mielec ng bansang Poland ang dumagdag sa air assets ng Pilipinas. Yan. 5 po yung dumating, mga kababayan. Pero merong mga nauna na po na another na 5. So, ibig sabihin, 10 na yung nakarating sa Pilipinas at meron pang 22 na paparating ho. Dumating ito nitong Lunes sa Clark Air Base, Mabalacat, Pampanga. Ito ang ikalawang batch ng mga Black Hawk na dumating sa bansa sa ilalim ng kontrata na pinirmahan ni dating Defense Secretary Delpin Lorenzana noong February 2022 sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2. Ayon sa Air Force, ginagamit ang mga Black Hawk sa paghahatid at pag-extricate ng mga sundalo sa mga lugar na pinangyayarihan ng engkwentro. Yan pala yung helicopter na yun, mga kababayan, ano? Pero armado din tong helicopter na ito. Gayon din sa mga rescue operation at disaster response. We use these helicopters to support our ground troops in terms of insertion and Bakit kaya hindi na din nila gamitin yung helicopter na yan para hagilapin si Harry Roque, mga bossing, ano? para hagilapin. Ay hindi, nakalabas na nga pala ng bansa yung bakla. Ay, sorry. May nagkomento kasi. Sabi, bakla daw yung ano. Sorry, hindi si Harry Roque. Ibig ko sabihin, kasi si Harry Roque, naniniwala ko, lalaki yan nakalabas na ng bansa si Harry Roque, kaya hindi nakakayanin ng helicopter. extrication, supply, at the same time med evacuation. Also, we heavily use this type of aircraft for HADR operations whenever we have to deliver volumes of relief goods to communities that are inaccessible by land whenever there are disasters and calamities that happen. Gaya ng kasalukuyan Gaya ng mga sakuna na nangyayari mga bossing. yung disaster response sa pagtutok ng Kanlaon, kung saan ginagamit sa pagsasagawa ng aerial surveillance at standby din ang 2 Black Hawk sa paghahatid ng mga relief goods sa mga apektadong residente. Yung mga comment section natin, mainit talaga talagang nandun na kay Binoy sabi, sabi kay Inday Sara, Sir, yung kinurakot ni Inday Lustay na Confidential and Intelligence Fund, ilan kayang helicopter ang mabili? Ay, madami din ho yun. Madami din ho yun, mga kababayan, yung di umano na sabi nung mga kababayan natin, naibulsa daw po ng Vice Presidente. Tayo naman po, hindi talaga natin masisisi ang bayan no? Bakit ho? Kasi ayaw nila paliwanag yan no? Malaking pera ho yan, mga bossing Kung ikaw hindi nakakarinig ng pagpapaliwanag sa isang tao na kinu-question mo kung saan napunta yung pondo o yung pera, talagang papasok sa isip mo, no? Ilang kayang helicopter yung mabibili dun? Malaking pera yun, Our 2 Black Hawk helicopters are also on standby to deliver relief goods. Bali kukunin nila from sa Bacolod Port. I believe hinihintay na lang yung pagdating ng relief goods from the Navy and then i-ship nila going to La Castellana.
Ayan, malaking bagay talaga, no? Sumasa ilalim sa technical inspection and acceptance ang 5 Black Hawk bago ito tuluyang tanggapin at ikomisyon ng AFP upang matiyak na pasado ito sa technical standards and specification. Kaya doon sa mga bumabaksak na Black Hawk, ilagay na lang si ano. Si Roque, hindi, joke lang po mga kababayan. Baka sabihin naman ng mga DDS, napakasama naman itong si Mark Ramos, ilalagay si Roque doon sa mga bumabaksak. Hindi, para matesting din ho, mga kababayan. So far, out of the 32, we already received 10. And currently, these 5 helicopters are undergoing technical inspection and acceptance activities. Nagagamit na din ang mga ito sa pag-apula ng apoy sa tuwing may malaking sunog. Yun, no? Yung hindi naman tubig lang yan eh, no? May halong ano yan, may halong ano tawag dito, chemical upang maapula yung sunog o yung ano, yung apoy. Dahil may kakayahan itong magdala ng heli bucket. June ngayong taon dumating ang unang unit ng Black Hawk. Sa susunod na taon, 15 ang inaasahang darating ng Philippine Air Force at karagdagang 7 pa sa taong 2026 para Malaki ang tulong niyan mga kababayan sa ating bansa po. makumpleto ang 32 unit. Sabi sa inyo 32 eh. Nauna na yung 5 tapos ngayon dumating yung 5 at tapos ilan pa yung susunod? 15 yung kasunod. So ilan na? 25. 7 yung sunod sa huling parte ng pag-deliver. Ano? Kung makukumpleto ang 32 unit, ayon sa Philippine Air Force, malaking tulong ito sa kanilang operasyon dahil mas mabilis at mas malakas ang mga ganitong uri ng helicopter. Ryan. Ayan ang sinasabi. Ito sinasabi ko sa inyo eh, no? Nagbabalita at nagpapakita tayo at nag-uusap tayo nung tungkol sa dagdag na helicopter. Eh ang gusto nyo, Binoy na agad. Roque na agad. Dito muna tayo kay Roque. Bakit ho, mga kababayan? Balita po ng Pilipinas Today. Harry Roque, ayaw po o kontra po sa anti-troll farm bill. Mga kababayan, bakit kayo? Sa dami-dami ng ipapasang bill, eh, yun pa yung kinokontra ni Harry Roque. Ano po ba sabi dito ni Bakla? Bakla. Tingin niyo po ba ito si Roque? Talagang medyo ganon? Kasi hindi ako naniniwala ho, mga kababayan. Biminda, Cabanes at Ginger Cat, shout out sa inyo. Kasi hindi ho ako naniniwala na malambot itong si Harry Roque. Lalo na po nung sinabi niya ng pagkatigas-tigas na gusto niyang mag-topless, no? O hinamon niya mag-topless si Ronnie Liang. Kaya hindi niyo ako mapapaniwala na itong si Harry Roque ganun, malambot, no? Sabi niya, tingnan natin kung mapapatopless natin